Isang mapanganib na laro ng gantihan ang nagaganap sa Ukraine. Nilamon na ng digmaan ng mga drone ang bansa. Kapag may bagong drone tactic ang Ukraine, gumaganti ang Russia, tapos sumasagot ulit ang Ukraine. Tuloy-tuloy lang ito. Bawat bansa nag-uunahan. Pero Ukraine lang ang nanalo. Paano? Nakapag-develop sila ng bagong uri ng drone na nagbibigay daan sa kanila, na atakihin mismo ang mga taong kumokontrol sa mga walang pilotong sasakyang panghimpapawid ng Russia. Matagumpay na tinamaan ng drone ang malaking target. Hinabol ng Ukraine ang elite na unit ng Russia at ang sumunod ay naging napaka-brutal. Isa iyon sa pinakakinatatakutang unit ng Russia. Rubicon, kilala rin bilang sentro para sa advanced na walang tauhang teknolohiya, ay itinatag noong Agosto 2024. Dalubhasa ito sa drone warfare na matagumpay ginamit ng Ukraine laban sa puwersa ng Russia. Sa madaling salita, tugon ito ng Russia sa Ukraine drones at naging epektibo agad sa maikling panahon. May ilang outlet tulad ng Forbes na nagsabi nito. Noong Setyembre 3 ayon kay David Kirichenko ng Forbes, ang Rubicon ay naging isa sa pinaka-epektibong puwersa ng Russia sa harapan. Dahil pinalawak ng Russia ang sona ng pagpatay, naging bangungot ito para sa Ukraine. Dahil sa Rubicon, nahihirapan ang lohistika ng Ukraine dahil sa mga drone ng unit na pumipigil sa paglapit sa puwersa ng Russia. Nasa likod ng labanan ang mga operator ng Rubicon. Kailangan ng Ukraine ng mas epektibong sandata kaysa sa karaniwang drone para matamaan sila. Ayon kay Kirichenko, ang Rubicon ang pangunahing dahilan kaya kulang ang Ukraine sa mga truck, armored transport, at katulad na sasakyan. Maraming sasakyan ang nasisira ng Rubicon drones habang supply run. Palatandaan na ginamit na ng Russia ang matagal ng epektibong taktika ng Ukraine. Ayon kay Maria Belinska, pinuno ng Victory Drones Project ng Ukraine, lumalaki rin ang Rubicon. Nag-post siya sa Telegram para magpaliwanag. Mula sa unit na may ilang daang tao, lumalaki na sila sa libo-libo upang masakop ang buong harapan. Pagsapit ng Taglagas, makikita natin ang hindi bababa sa 5,000 hanggang 6,000 na mga espesyalista sa mga crew na mahusay ang koordinasyon at kagamitan. Iisa ang opinyon ng lahat tungkol kay Rubicon. Napaka-epektibo nito. Taglagas na. Kaya libo-libong drone operator ng Rubicon ang nagtatrabaho sa Ukraine. Ang Radio Free Europe Radio Liberty o Radio Free Europe Radio Liberty ay nagulat din tungkol sa elite drone unit ng Russia na binanggit na ito ay kasing lihim ng pagiging epektibo at sistematiko nito. Ayon dito, unang gawain ni Rubicon matapos mabuo ay magbigay ng drone support sa Kursk, kasunod ng kontra-inbasyon ng Ukraine sa Russia noong Agosto 2024. Matagal bago nangyari, pero sa tulong ng Rubicon at libu-libong sundalo, napaalis nila ang Russia mula sa Kursk noong Marso. Sila ang dahilan kung bakit nabawi ng Russia ang halos buong Kursk Oblast noong Pebrero at Marso ayon kay Rob Lee, military analyst ng Foreign Policy Research, sa panayam ng Radio Free Europe Radio Liberty noong Setyembre. Ayon kay Belinska, ang Rubicon ay isa sa pinakamagagaling na teknolohikal na unit ng Russia at patuloy itong pinopondohan ni Putin para lalo pang palakasin. Ikinukwento namin ito para bigyang diin ang isang punto. Mapanganib ang Rubicon. Kaya hindi pwedeng hayaan ng Ukraine na magpatuloy ang operasyon ng unit gaya noong nakaraang taon. Ang kakayahan ng Rubicon na lumikha ng mga kill zone at guluhin ang lohistika mula sa likod ng mga linya ng depensa ay nakasagabal sa kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili laban sa mga pag-atake ng Russia o magsagawa ng sarili nitong mga kontra-atake. Hindi magagamit ang pagsubok pabagsakin ang first-person view drone ng Rubicon. Mura ang mga drone at laging may kapalit ang anumang masisira. Dapat hanapin at pabagsakin ng Ukraine ang mga operator ng Rubicon. Kapag sila ay napatumba, hindi na makakalipad ang mga drone. Iyan ang ginawa ng Ukraine noong unang bahagi ng Nobyembre. Noong Nobyembre 4 inihayag ng Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine o Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine sa Telegram na nagsagawa sila ng isang malakas na pag-atake laban sa isang punong himpilan ng Rubicon matatagpuan sa isang lungsod na pamilyar sa marami. Avdiivka, sa isang kalahating wasak na gusali sa sinakop na rehiyon ng Avdiivka, Donetsk, natuklasan ng mga mandirigma ng Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine
ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang punong himpilan ng mga mananakop na Ruso mula sa tinatawag na Rubicon Center. Paliwanag ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine sa kanilang post sa social media. Ang Rubicon, unit ng kalaban, ay eksperto sa paggamit ng mga unmanned system, lalo na sa digmaang henosidyo ng Russia laban sa Ukraine. Isa ito sa pinakamalakas na estruktura ng hukbong pananakop ng Russia na ginastusan ng malaking pondo ng estadong agresor. Ayon sa pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, matapos matukoy ang target, isang hakbang na lang ang ginawa ng Ukraine. Ang atakihin ito sa brutal na paraan, gaya ng dati nilang ginawa sa digmaan laban sa Russia. Nagpadala ang Ukraine ng maraming drone sa Rubicon Command Post na nadiskubre nila sa Avdiivka. Ayon sa Kiev Post, direktang tinamaan ng mga drone ang gusali ng mga operator ng Rubicon, na bahagyang nasira at ginagamit para ipagtanggol ang posisyon ng Russia sa Avdiivka at suportahan ang mga tropa sa Donetsk. Maliban sa pagsira ng gusali, napatay rin ng Ukraine ang ilang opisyal at sundalong Ruso. Ayon yan sa UKR Inform na hindi makapagbigay ng marami pang detalye. Wala pang inilalabas na eksaktong bilang ng nasawi sa drone attack ng Ukraine sa Rubicon facility, kahit ilang opisyal lang ang matanggal. Sapat na para pahinain ang operasyon ng Rubicon sa Donetsk. Pero sandali lang, sinabi namin kanina na hindi sapat ang karaniwang drone ng Ukraine para sirain ang pasilidad o operator ng Rubicon. Ganoon ang kaso para sa mga first-person view drone ng Ukraine. Ang first-person view drone ay ginawa para umatake sa mga puwersa at gamit ng Russia sa harapan. Kaya kulang ang abot nila para makapasok sa mas malalim na linya. Kahit ang pinakamahusay sa kanila ay umaabot lang ng 20 kilometro ang biyahe. Ayon sa The New Voice of Ukraine noong Abril, matalino ang mga operator ng Rubicon drone na ilagay ang kanilang punong tanggapan sa labas ng abot ng ganitong mga drone. At kahit na maraming long-range na drone ang Ukraine, magagamit nila ito para atakihin ang mga pasilidad na nasa likod ng front lines. Nais nilang itabi ang mga drone para magdulot ng pinakamalaking pinsala sa Russia. Kaya, hindi naging option para sa Ukraine ang first-person view o long-range na mga drone noong ika-4 ng Nobyembre. Sa kabutihang palad, hindi naman nila kinailangan ang alinman doon. Ang pag-atake sa Avdiivka Rubicon Facility ay isinagawa gamit ang bagong uri ng Ukrainian drone. Ayon sa paliwanag ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine sa kanilang Telegram post. Gamit ang nakuha nilang koordinado ng lokasyon ng kalaban. Mahusay na inihatid ng mga espesyalista ng pangunahing direktorado ng intelihensiya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, ang FP. 2 na walang pilotong sasakyan na may kasamang 100 at 5 Katyusha na warhead papunta sa mga puwersa ng Russia sa masisikip na urban na lugar. Ayon sa pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, ang FP. 2 ang pangunahing punto mula sa pahayag na iyon. Ang drone ito ay nagbigay sa Ukraine ng kakayahang higit pa sa inaasahan ng Rubicon. Ang FP, 2 drone ay gawa ng Firepoint, ang kumpanyang Ukrainian na gumawa rin ng Flamingo missiles na ginagamit ng Ukraine laban sa Russia. Ang drone ay kasunod ng FP-1 ng kumpanya, bagamat hindi ito kinakailangang isang direktang pag-upgrade. Dinisenyo ng Firepoint ang FP-2 bilang alternatibo sa FP-1 para tamaan ang mga target ng Russia sa katamtamang distansya. Mga target gaya ng Rubicon Facility na natuklasan ng Ukraine noong Nobyembre. Sa Medium Post, ibinahagi ni Ryder Blackthorne ang mga kahangahangang espesipikasyon ng FP-2 drone. Inuulit niya ang sinabi ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na kayang magdala ng bagong drone ng 105 kilogram na warhead o 230 pounds. Mas mabigat iyon kaysa warhead na kayang dalhin ng first-person view drone. Kaya ng FP, 2 sirain ang mga gusali at buong deploy ng tropa. Meron din itong kahangahangang 200 kilometro or 100 at 24 milyang saklaw. Bagamat maaaring gawin nitong angkop ang FP-2 para sa paglulunsad ng mga pag-atake laban sa mga target sa ilang mga rehiyon sa hangganan ng Russia. Epektibo ang FP-2 sa pag-atake ng mga pasilidad gaya ng punong tanggapan ng Rubicon dahil sa saklaw nito. Mid-range na drone ito.
Mas malayo ang lipad nito kaysa first-person view drone, pero di kasing layo ng long-range drone ng Ukraine. Perpekto ito para tumama sa mga target sa sinakop na Ukraine. Akala ni Rubicon ay ligtas siya mula sa mga drone ng Ukraine basta't malayo siya sa harapan. Pinatunayan lang ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, hindi iyon ang kaso dahil ang FP-2 ay naging bagong banta sa likuran ng Russia. Ang FP-2 ay drone na nagkakahalaga ng P55,000 bawat unit ayon sa Euromaidan Press. Mas mababa iyon kaysa sa mga cruise missile na ginamit ng Ukraine para sirain ang punong tanggapan ng Rubicon. At ibig sabihin nito, malaki ang balik ng Ukraine sa kanilang puhunan kapag tumama sila. Ang pagsira ng gusali noong Nobyembre 4 ay nangangahulugang nabawi ng FP-2 ng Ukraine ang gastos nito. Parang bonus na lang ang pagpatay sa ilang opisyal at drone operator ng Russia. Masasaktan lalo si Rubicon sa bagong atake ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine dahil sa isang kakaibang dahilan. Tinamaan na ng Ukraine ang base ni Rubicon gamit ang FP-2 na nagpapakitang wala pa siyang sagot sa bagong mid-range drone ng Ukraine. Iniulat ng Special Kherson CATX account ang pag-atake at nagbahagi ng video na umano'y kanilang nasaksihan. Tinamaan ng Ukraine ang isang unit ng Rubicon na nagpapatakbo ng drone mga 20 kilometro o 100 at 24 milya sa likod ng linya ng labanan, gumamit ng first-person view drone para dito. Ang 45 segundo ng footage ay napaka-interesante panoorin dahil makikita natin kung ano ang itsura ng FP-2 habang ito ay lumilipad. Ang drone, nakahawig ng isang maliit na eroplano, ay biglang umarangkada at lumipad papunta sa gabi. Mabilis na naglaho sa kadiliman. Pagsapit ng 10 segundo nagbago ang view at naging drone shot na. O, tulad ng first-person view drones ng Ukraine, nagbibigay ang FP-2 ng real-time na video ng nasa harap nito. Iyan ang ideal kapag manu-manong pinapalipad ang drone dahil nagbibigay ito ng kakayahan sa mga piloto ng drone ng Ukraine na matiyak na nasa tamang direksyon ang FP-2 para tamaan ang target nito. Ipinapakita ng itim-puting video ang nakikita ng FP-2 habang lumilipad. Sa ilang segundo, tumutok ang drone sa target na may mga puno sa paligid. Saglit lang nakita ang bubong ng gusali habang bumababa ang drone, tapos nawala na ito. Naputol ang drone feed, pero alam natin ang nangyari pagkatapos. Nagbago ang pananaw ng video sa isang reconnaissance drone na lumilipad sa ibabaw ng target sa Ukraine. Dahil sa drone, nakita natin kung gaano kalakas sumabog ang FP-2 habang nasusunog ang pasilidad ng Rubicon. At hindi pa doon natapos ang Ukraine. 2 beses pa nitong inatake gamit ang mga FP-2 drone nito. Lumipat ang video sa isa pang FP-2 habang bumababa rin ito sa parehong target. Nasilayan sandali ang wasak na bubong ng Rubicon habang bumababa ang drone. Ngunit agad itong bumalik sa kuha ng reconnaissance drone na nag-record ng pagsabog. Sinundan pa ng iba pang pag-atake ayon sa buod ni David Axe sa kanyang trench art column noong Setyembre. Ayon kay Axe, 4 na bagong FP-2 ang bumangga sa gusaling tinutuluyan umano ng mga Rubicon operator habang minamatyagan ng surveillance drone. Ang presyong binanggit ay katumbas ng $200 at 20,000 na halaga ng drone para sa isang Rubicon na pasilidad. Ang pagkawala ng punong himpilan na iyon at ng mga operator sa loob nito ay hindi matutumbasan ng halaga. Nagpahiwatig ang Ukraine sa Rubicon noong Setyembre na kaya nilang tamaan ang mga operator gamit ang drone. Hindi na mahalaga kung pinansin ng Rubicon ang babala. Noong Nobyembre 4 ginawa ulit ito ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine at isa na namang punong tanggapan ng Rubicon ang nasunog kasama ang mga opisyal at mga drone operator. Nagawang ulitin ng Ukraine ang taktika na nagpapakita ng isa sa 2 bagay. Maaaring kulang ang Russia sa panlaban sa himpapawid para protektahan ang mahalagang unit nito laban sa mga bagong drone ng Ukraine o hindi kayang matukoy at pabagsakin ng mga ito ang mga drone. Sa kahit anong paraan, pareho lang ang resulta para sa pinaka-advanced na technological na unit ng Rubicon Russia. Malayo na ang pagitan nito sa mga innovator ng Ukraine. May isa pang maliit na twist sa kwentong ito at ito rin ay nabanggit natin kanina sa video. Hahayaan natin ang pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na ipaliwanag kung ano ang twist na ito sa kanyang post sa Telegram. Nagpaalala ang Defense Intelligence ng Ministry of Defense ng Ukraine na bawat krimeng pandigma laban sa Ukrainians ay may kaukulang pagganti. Ayon sa pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine nang inanunsyo nila ang pag-atake noong Nobyembre. Sapat na para sa Ukraine na pabagsakin ang punong tanggapan ng Rubicon
kahit saan ito sa sinakop nilang teritoryo. Pero lalong naging matamis para sa Ukraine ang pag-atake noong Nobyembre dahil naibigay nito ang isang bagay na matagal nang hinahangad ng Ukraine ng mahigit isang taon. Ganti laban sa pagkuha ng Russia sa Avdiivka. Brutal ang labanan sa Avdiivka mula Oktubre 2023 hanggang Pebrero 2024 para sa magkabilang panig. Para sa Ukraine, malaking dagok ito sa depensa ng Donetsk dahil ang maliit na lungsod ay isa sa pinakamahalagang kuta ng bansa. Ang labanan ay isa sa pinakamadugo at pinakamabangis sa digmaan sa Ukraine hanggang ngayon. Sa huli, natalo ang Ukraine kahit malaki ang pinsala nito sa puwersa ng Russia. Ipinahayag ito ng Newsweek matapos ang labanan sa ulat noong Pebrero 2024 tungkol sa pinsalang tinamo ng Russia sa lungsod. Iniulat na mahigit 17,000 sundalong Ruso ang napatay dahil sa patuloy na pagpapadala ni Putin sa kanila laban sa depensa ng Ukraine sa Avdiivka. May 3,000 at 1,000 pang sundalong Ruso ang nasugatan. Kaya umabot sa 47,000 ang kabuang kaswalti sa 5 buwang labanan. Sa madaling salita, nawalan ang Russia ng humigit kumulang 10,000 sundalo bawat buwan para lamang maagaw ang isang lungsod mula sa Ukraine. Ayon sa Newsweek, kung tama ang bilang ng Kiev, mas maraming sundalong Ruso ang napatay sa Avdiivka kaysa sa buong dekadang labanan ng Soviet Union sa Afghanistan. Noong Disyembre 1979, nagpadala ang Soviet Union ng libu-libong sundalo sa Afghanistan. Ang nagresultang labanan ay tumagal ng halos isang dekada at tinatayang umabot sa humigit kumulang 15,000 sundalo ang namatay mula sa panig ng Soviet. Ipinakita ng dami ng namatay ang kakulangan sa taktika ni Putin. Ipinakita rin nito sa Ukraine na kayang gawin ng Russia at ng kanilang leader ang matinding kalupitan laban sa Ukraine at pati sa sarili nilang sundalo. Dahil sa kagustuhan ni Putin, parehong naapektuhan ang Ukraine at Russia sa malupit na labanan. Iniulat ng The Guardian noong Pebrero 2024 na halos lahat ng 3,000 at 1,000 residente ng lungsod ay napilitang lumikas dahil sa labanan. Iyan ay kung hindi pa sila napatay ng pambobomba, pag-atake o pamamaril ng mga Ruso bago makalabas. Hindi lang sundalo ng Ukraine ang pinapatay ng Russia, pati sibilyan ay posibleng madamay sa putukan. Noong Disyembre 2023, sa gitna ng labanan sa Avdiivka, inilabas ng alkalde ng militar ang mga bilang. Ayon kay Vitaly Barabash, 154 Ukrainian civilians ang napatay ng Russia at halos 1,000 at 200 na lang ang natira sa Avdiivka noong Disyembre. Ang mismong lungsod ay halos tuluyang nawasak. Mas mababa ang kawalan ng militar ng Ukraine kaysa Russia, ngunit hindi rin ito nakakagulat. Hindi rin isiniwalat ng Ukraine ang tunay na bilang ng kanilang kawalan. Sa lungsod, inaakalang mabigat ang mga ito. Ayon sa Washington Post noong Pebrero 2024, malamang hindi ligtas na na-evacuate ng Ukraine ang mga tropa nito mula sa Avdiivka bago pumasok ang Russia. Hindi na dapat ikagulat iyon. Sabi ng mga ulat, magulo ang pag-atras, taliwas sa sinasabi ng Ukraine na maayos ang evacuation. 7 sundalo ng Russia ang katumbas ng 1 sundalo ng Ukraine at nagpapasabog sila ng hanggang 60 glide bombs sa Avdiivka araw-araw sa gitna ng labanan. Malamang na libu-libong tropa ng Ukraine ang namatay sa labanan. Ang Avdiivka ay isa sa pinakamalaking pagkatalo ng bansa sa halos 4 na taong digmaan laban sa Russia. Lahat ng iyan ay nagbabalik sa atin sa unang bahagi ng Nobyembre at sa ginawa ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine laban sa unit ng Rubicon na nag-ooperate sa Avdiivka. Hindi lang ito tungkol sa pagsira ng mapanganib na drone, bagamat mahalaga iyon. Nagbigay daan ang FP, 2 strike ng Ukraine para makaganti ito sa Russia sa mga kalupitan noong labanan sa Avdiivka. Sa FP, 2, mas eksaktong matitira ng Ukraine ang mga posisyon ng Russia na di nila kayang abutin ng lakad o ibang sandata. Muling sumiklab ang labanan sa Avdiivka. Ngunit ibang anyo na ito kumpara sa nakita noong huling bahagi ng 2023 at simula ng 2024. Sa FP2 may hawak ang Ukraine na posibleng magbago ng laro. Hindi ibig sabihin na kayang mag-isa ng FP2 na manalo sa digmaan para sa Ukraine. Walang sandatang nagbibigay ng ganitong solusyon kundi nuclear missile. Nawala ang Ukraine. Pinupunan ng FP2 ang kakulangan ng Ukraine. Nagbibigay ang drone
ng abot kayang sandatang panggitnang distansya na kayang sirain ang target at tumama ng mas malayo sa Ukraine kaysa first-person view drone, malamang na hindi gagamitin ang FP-2 para sirain ang mga paunang pag-atake ng Russia. Sa halip, pahihinain nito ang mga pag-ataking iyon. Tatargetin nito ang mga pasilidad ng imbakan, mga punong himpilan ng utos, infrastruktura ng lohistika, at gaya ng nakita natin noong Setyembre at Nobyembre, ang punong himpilan ng Rubicon drone upang mas pahinain pa ang mga paunang pag-atake kaysa dati. Dapat talagang mag-alala ang Russia. Pinatunayan ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na kahanga-hanga ang FP-2 sa pag-atake sa punong himpilan ng Rubicon. Malamang madami pang ganitong pag-atake habang nagsisimula ang mass production ng FP-2. Kahanga-hanga na, halimbawa ng nagawa ng FP-2, ang malupit na paghihiganti ng Ukraine sa Rubicon sa Avdiivka. Pero hindi lang ito ang nag-iisang pag-atake. Malakas na tinatamaan ng Ukraine ang Russia sa maraming rehiyon ng sinakop na Ukraine gamit ang napakagandang bagong drone na ito. Nagdulot ng kaguluhan sa likod ng linya ng Russia ang bagong sandata ng Ukraine. Malalaman mo ito sa panonood ng aming video ukol sa mga pag-atake ng Ukraine gamit FP-2 drones noong unang Nobyembre. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa pinakabagong mga pag-unlad sa teknolohiya ng drone warfare ng Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.